Maaga pa at hindi pa man sumisikat ang araw, nagpa siya na ang namumunong nakatatanda na hayaan ang mga disipulo ng upper three sects na magsagupaan agad. Ngunit bago sila magsagupaan, kinailangan munang bumati ni Yelin kay Zuofan. Si Zuofan naman ay papunta sana sa Demon Soul Sect para magbigay ng espiritual na tableta para sa pagpapagaling ng kaluluwa ni Han Yunfeng, upang sa hinaharap, kung may kailangan siya, ay makahingi ng tulong sa Demon Soul Sect. Gayunpaman, naunahan na siya ni Yelin, hindi lang siya nagbigay ng espiritual na tableta para sa kaluluwa, inasar pa ng walang awa ng batang ito ang bida. Alam na ni Zuofan na ang binatang ito ay tagapagmana ng isang banal na halimaw, ngunit kung aling banal na halimaw ay hindi pa niya alam. Gayunpaman, nagawa rin niyang mainis ng bahagya si Yelin, may sasabihin pa sana si Yelin nang biglang sumigaw ng malakas ang namumunong nakatatanda, ang mga disipulo ba ng Profound Heaven Sect ay narito na lahat. Mabilis na tumingin si Wu Qingqiu kay Yelin na katabi ni Zuofan, at sinabing, "Nakababatang kapatid, malapit nang magsimula ang laban, bakit hindi ka pa bumaba rito?" Napilitang nagkibit balikat si Yelin, saka ngumuso at tumingin kay Zuofan na may mapaglarong ngiti, "Sige lang, itago mo lang. Pagdating ng ating laban, tiyak na mahulaan ko kung sino ang nasa likod mo. At saka, sa mga bagay tulad ng paggawa ng tableta at pag-aayos ng pormasyon, dapat mong malaman na hindi ako nagbibiro." Ha ha ha! Pagkasabi nito, biglang kumilos si Yelin at sa isang iglap ay nawala na siya. Nang makita siyang muli, nasa tabi na siya ni Wu Qingqiu, masayang nakikipagtawanan. Lahat na nakasaksi ay hindi mapigilang mamangha. Maging si Zuofan ay pinagpawisan ng malapot at napabulalas, ang bilis niya. Kahit ang dalawang supremo, sa sandaling iyon, ay hindi mapigilang makaramdam ng kakaibang panginginig sa kanilang mga mata. Nagsalita si Supreme Heiran, "Bai Mei, ang bilis ng binatang ito ay malamang na nalampasan na ang Void Transformation Realm." Marahang tumango rin si Supreme Bai Mei, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Zuofan bago muling tumingin kay Yelin, saka siyang umiti at nagsabing, "Mukhang sa Songlong Hui, Double Dragon Gathering, na ito ay maraming pambihirang talento, ano?" Umiti si Supreme Heiran at sinabing, "Naman, hindi ba't ito ang ating inaasahan?" Ha ha ha! At ang dalawang supremo ay nagkatinginan at masayang nagtawanan. Si Zuofan naman ay seryosong nakatingin kay Yelin, tahimik na nagmamasid at nag-iisip, "Gusto kong makita kung tagapagmana ng aling banal na halimaw ang binatang ito, at kung ano talaga ang kanyang kakayahan." Hindi katakatakang pagpasok ko pa lang sa Double Dragon Manor na ito ay nakaramdam agad ako ng kakaiba. Iyon pala ay dahil sa enerhiyang nagmumula sa pagitan ng mga banal na halimaw na nagdudulot ng resonansya. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang nakababatang kapatid na Han, yumuko at nagsabing, "Paumanhin, kapatid na Zuo, narinig mo rin kanina. Noong una, binigyan niya kami ng tabletang pampagaling para sa aming nakatatandang kapatid, para tanggihan namin ang alok mo, kaya..." Masayang nagsalita si Zuofan, "Sige na, hindi niya na kailangang magpaliwanag pa, naiintindihan ko lahat. Gusto niya lang akong hamunin, gusto niyang patunayan na kung ano man ang kaya kong gawin, kaya niya rin at mas magaling pa. Para siyang dalawang mababangis na hayop na unang nagkita, gustong magpakita ng pangil at yabang. Hindi ko iyon papansinin." Sa halip, ang pagkain ni kapatid na Han ng pang-11 gradong espiritual na tableta ay natural na mas mabuti kaysa sa pang-10 gradong espiritual na tableta ko. Basta't gumaling siya, ayos na ang lahat. Nang marinig iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ng dalawang kapatid na Han. Puno ng pasasalamat, yumukod sila sa bida at nagsabing, "Kapatid na Zuo, tunay kang mapagbigay at kahanga-hanga. Noong una, nagduda pa kami kung kaya mo bang iligtas ang aming kapatid, kaya tinanggap namin ang tableta ng iba. Tunay na kahiya-hiya." Si Zuofan ay nagpakita ng paghanga, ang kanyang mga mata ay bakas ang pagkasorpresa at pag-aalala, ang kanyang sinseridad ay kitang-kita sa kanyang mukha. "Kapatid na Han, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Ang mga bagay tulad ng reputasyon ay walang halaga. Basta't si kapatid na Yunfeng ay maayos na gumaling, ako ay kontento na. Tungkol naman sa paghanga, ako ang humahanga sa katatagan at tapang ni kapatid na Yunfeng, tunay akong saludo." Nang marinig ito ng magkapatid na Han, labis silang naantig. Sa kanilang puso, naisip nila, si Zuofan ay tunay na malawak ang pangunawa at marunong makiramdam. Siya ay isang kapatid na maaaring pagsabihan ng tunay na damdamin, mas mabuti kaysa sa mga mapagkunwaring Ginoo na nagpapanggap lang. Nang makaalis na ang lahat, muling tumingin si Zuofan kay Yelin, may paghamak na nag-iisip, "Githi, batang paslit na ito, gusto akong hiyain sa aspeto ng paggawa ng tableta. Tunay na mayabang ngunit isip bata.
Ang paggawa ng tableta ay kasanayan lamang. Ako, ang matandang ito, kapag nagsanay ng kaunti, madali lang makakagawa ng pang-11 gradong tableta. Ang mahalaga ay kung paano ka namumuhay at nakikisama. Nagbigay ka sa tao ng isang bote ng pang-11 gradong tableta na may kasama pang napakaraming kondisyon, ituturing nila iyon na isang transaksyon. Magtataka pa ako kung tatanawin nila iyon bilang utang na loob. Pero ako, ang matandang ito, hindi na kailangang gumastos ng kahit isang tableta. Ilang salita lang, nagkaroon na ako ng magandang relasyon sa Demon Soul Sect. Ito ang tinatawag na dakilang landas ng buhay. Ang gawa na walang salita ay kahangalan, ang salita na walang gawa ay walang saysay, ang gawa na may kasamang salita, iyon ang tunay na hindi matalino. Bata, huwag mong isipin na dahil guro mo ay isang banal na halimaw, magaling ka na. Sa huli, napakabata mo pa rin, paslit. Lenwe. Mabuti na rin, nakatipid ako ng isang tableta. Haha! Sa ibaba, biglang bumahing ng malakas si Eileen, napakalakas na halos lumuwa na ang kanyang bituka, hyperbole. Tumingin-tingin siya sa paligid at nag-isip, sino kayang walang hiya ang nagmura sa akin? Ngunit nang lumingon siya sa likuran, nakita niya ang 2 disipulo mula sa Heaven and Earth Righteousness Sect na nakatingin sa kanya, may itinuturo. Ang isa ay nagtuturo habang ang isa ay tumatawa ng may panghahamak, walang tigil sa pagbubulungan. Tumingin ang namumunong nakatatanda kay Eileen at pinaalalahanan siyang bumunot ng palabunutan, disipulo ng Profound Heaven Sect, ikaw na ang susunod. Tumango-tango si Eileen, ipinasok ang kamay sa loob at bumunot ng isang pirasong kawayan. Nakasulat doon ang numero 12. Biglang may malakas na tawang umalingaw-ngaw, aha. Siya ang kalaban ko. Siguradong panalo na ako ngayon. Nagulat si Eileen at tumingin sa direksyong iyon. Si Zhao Dezhu ay ngumisi at nagsabi, nakababatang kapatid, hindi masama ang swerte mo, nabunot mo ang pinakamahina sa kabilang panig. Sa pagkakataong ito, makakasiguro tayo ng 2 panalo. Ang disipulong iyon ay tuwang-tuwa na nagsabi, syempre. Ako ay nasa ika-4 na antas ng Void Transformation Realm, siya ay kararating pa lang sa Void Transformation Realm. Kung hindi ko pa siya matatalo, iyon ay labag na sa kalikasan. Ha! Nang makita ito ni Bu Qingqiu, napailing na lamang siya at nag-isip, tunay na tanga at inosente. Kung si Zhu Fan ay halimaw ng Demon Scheming Sect, si Eileen naman ay halimaw ng Profound Heaven Sect. At ang 2 halimaw na ito ay may isang pagkakatulad, parehong magaling magpanggap na mahina para makalamang, kaya madalas ay madaling nahuhulog sa bitag ang kanilang biktima. Dahan-dahang lumakad si Eileen sa harap ng kanyang kalaban, malamig at walang emosyon ang mukha, saka nagsalita, Dithi, ikaw ba ang tumatawa sa akin kanina, aso? Ang nasa kabilang panig ay humamak, umuso, saka tumawa ng malakas at nagsabing, bakit? Ang Profound Heaven Sect, ang pinakamalakas na sekta sa 9 na sekta, ay sumali sa kompetisyong ito na may isang disipulong kararating pa lang sa Void Transformation Realm. Ang ganitong klaseng koponan, karapat-dapat ba sa titulong pinakamalakas na sekta sa 9 na sekta? Si Zhao Dezhu sa tabi ay hindi napigilang sumabat, hoy, bawasan mo ang pakikipagtalo. Hindi mo ba nakita ang bilis niya kanina? Hindi rin naman siya walang silbi, di ba? At ang dalawa ay nagpalitan sa pang-insulto kay Eileen, hoy, nakatatandang kapatid, ang entablado ay maliit lang, gaano man kabilis ang takbo niya, saan naman siya tatalon-talon? Baka naman gusto niyang gamitin ang kanyang lakas sa group battle. May punto ka. Kung sa group battle ay may isang maliit na daga na tumatakbo-takbo kung saan-saan, tunay ngang nakakainis. Ha! Ang dalawa ay patuloy na nag-udyukan at nang aasar kay Eileen. Nang marinig ito ni Eileen, labis siyang nainis, ngunit malamig pa ring ngumiti at nagsabing, kung ganoon, ang makalaban mo ako ay napakalaking swerte para sa inyo, hindi ba? Tumawa ng malakas ang kalaban at nagsabing, hindi ba? Ha! Sumagot si Eileen, kung gayon, mabuti. Matutupad ang nais mo. Pagkasabi nito, nanlisik ang kanyang mga mata, isang kislap ng pamatay na hangarin ang lumitaw, at galit siyang tumalikod at umalis. Nang makita ito ni Bu Qingqiu, napailing na lamang siya at bumuntong hininga, nag-iisip, lagot na ang batang ito. Opisyal nang nagsimula ang labanan ng Upper Three Sects. Batay sa palabunutan, ang unang laban ay sa pagitan ng Profound Heaven Sect at ng Heaven and Earth Righteousness Sect. Ang unang laban ay individual na tunggalian, at ang mangunguna ay ang 2 leader ng koponan ng 2 sekta.
Sa panig ng Profound Heaven Sect ay si Wu Qingqiu na may cultivation na ika-6 na antas ng Void Transformation Realm at may titulong walang kapantay na henyo, pinakamahusay na eksperto sa kanlurang lupain. Sa panig naman ng Heaven and Earth Righteousness Sect ay si Zhao Dezhu na may cultivation na ika-5 antas ng Void Transformation Realm. Pag-akyat pa lang sa entablado, nagbigay pugay si Wu Qingqiu at mumiti, "Kapatid na Zhao, ikaw na ang mauna." Nagbigay pugay din si Zhao Dezhu bilang tugon, "Sige, salamat, kapatid na U." Pagkasabi pa lang nito, lumipad na si Zhao Dezhu sa himpapawid at ang buong katawan niya ay naglabas ng nakakatakot na lakas. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin sa langit at lupa, malakas na hangin ang bumalot sa paligid at dumadagundong ang kulog at kidlat. Lahat na nakasaksi ay namangha at napabulalas, tunay ngang labanan ng pinakamalalakas na sekta. Nagsisimula pa lang, naiyanig na ang langit at lupa, talagang kapanapanabik. Nang masaksihan ito ni Wu Qingqiu, bahagya lamang siyang umiti, walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha, para bang maganda lang ang panahon. Si Zhao Dezhu, na may malamig na mukha, ay gumawa ng hand seal at sumigaw, Earth Rank Martial Skill, Heaven and Earth Profound Yellow Palm. Chan ni Gie Ifin Hein Hong Piran, boom. Boom! Boom! Mula sa kalangitan, isang napakalaking gintong kamay na nagniningning ang bumagsak. Ye! Start typing to prompt.